Nagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Yung araw po ito, mag-upload po tayo ng isa sa mga natapos nating project. Yung project po na ito, if nakasubaybay po kayo sa ating channel, project po ito sa Barangay Buena Vista. Tatlong villa yung ginawa po natin dito. At yung mga client po natin pala is taga Hawaii po sila, family po sila. So nag-decide po silang magpagawa ng tatlong villa, tig-isa po sila per family, para na sa ganun po, every time na uuwi po sila sa Pilipinas ay meron po silang matuluyan. In the future, hindi ko lang po alam if ipaparent po nila ito, pero ang sabi po nila is i-enjoy muna nila ito. So nasa first phase po tayo ng project na ito. Tatapusin po yung mga villa, and then eventually magpapalagay po sila ng pool, ng viewing deck, at i-develop po yung area. Pero for the meantime, i-priority po natin yung tatlong villa na na-request po ng mga client po natin. At before po tayo magsimula sa ating house tour, i-share ko lamang po yung napakagandang verse sa Kawikaan chapter 15 verse 3. Basahin ko po siya. Sabi dito, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Alam niyo po, ano po yung ginagawa po natin, nakikita po yan ng Diyos. Mabuti man o masama, at kung may mga tinutulungan po tayong mga tao, may mga ginagawan po tayo ng mabuti, na ibang mga tao, wala man pong nakaka-appreciate yan minsan, pero may isa po tayong Diyos na nakakita sa lahat po na ginagawa po natin. So magpatuloy lamang po kayo mga ka-blessed. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Mga ka-blessed, nandito po tayo ngayon sa site po natin sa Barangay Buena Vista. Ito po yung project po natin na tatlong villa ng mga client po natin from Hawaii. Yan, kung napanood niyo po yung last vlog po natin dito, nasa layout process po tayo, pero ngayon nasa asintahan na po. Bali, tatlong unit po yung gagawin po natin. Dalawa po dito sa portion na to. Tapos mayroon pong isa sa may bandang dulo, sa may bandang likod. Tapos ito po yung mga bedrooms po natin. Bedroom 1, tapos bedroom 2. Ito po yung pinaka main entrance po natin. Main entrance. Yan, pagpasok po natin, makita po natin yan yung sala. Bali, open concept po yung layout po natin. Sala, tapos dining and kitchen. Dito po siya sa area po na to. So nasa plastering stage na po tayo. Yan, plastering stage. Yan, papunta na rin po yan ng roofing stage. Yan. So dito po tayo yan sa may pinakaunang villa. Yan. So punta po tayo sa harapan para makita po natin siya. So, mangyari po niya, naka-elevate po yung area na to. Yung roof na to, naka-elevate po siya. Tapos yung sa may left side po, naka-drop naman po siya. So, at the moment, ongoing na yung pagmamasilya natin dito. Tapos, ongoing na rin po yung pagta-tiles. At yung pag-wiring po ng kuryente, ongoing na rin po. So, check natin mga ka-blessed yung progress para makita po natin. At kung papansin na natin mga ka-blessed, naka-elevate po yung mga villa po natin. Since nasa farmland po tayo, yung pong level ng lupa dito, mas mababa po siya compared sa road level. So doon po yung barangay road. So ito pong lupa na to, medyo mababa po siya. So mangyari po niyan, in-elevate po natin nasa 120 centimeters yung finished floor po natin. Nasa ganun mga ka-blessed, hindi siya maiwan sa road level. Dito po muna tayo sa side. So ito yung pinakaunang villa. Ka-blessed, yung spandrel natin okay na. So wood grain yung ginamit natin. Tapos kulay dark gray naman yung flashing natin, dark gray. Tapos yung kulay na ginamit natin mga ka-blessed for our exterior paint, itong gray na to sa area na to, yung kulay po niya is Gray Delight. Gray Delight, meron tayong ginamit na kulay white at saka seal gray. Tapos may mga wood tiles tayong ginamit. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, ngayong araw po ito,
mag-tour po tayo sa mga villa project po natin. Kung nakasubaybay po kayo sa mga vlogs po natin, yung villa na ginagawa po natin dito mga ka-blessed, tatlo po. So ito yung isa, tapos ito yung pangalawa, yan, tapos ito yung pangatlo. Yan, so tatlong villa mga ka-blessed yung natapos ngayon sa lugar na ito, sa project natin sa Barangay Buena Vista, Mexico. Yan, sa lahat po ng mga taga Buena Vista, Mexico, binabati po natin sila. At sa mga client po natin from Hawaii and USA, binabati po natin sila. Family po sila na nagpagawa po ng mga villa dito. At tapos na po yung project natin dito, ito-turn over na po natin sa kanila by tomorrow. Uuwi po sila ng Pilipinas para po ma-turn over po natin yung mga projects po natin. Before po tayo magsimula, ipakita ko lamang yung facade ng Villa 1. Villa 1 lang po yung itutour natin ka-blessed kasi identical po lahat po ng mga unit dito. So makita po natin yung mga ginamit po natin kulay ay earth colors, gray, light gray. Gumamit po tayo ng mga slate, gumamit din tayo ng mga wood tile. Yan, so in details papakita po natin kung ano pa yung mga materials na ginamit natin. At yung pong villa na ito, meron po siyang total floor area na 115. Tapos meron siyang dalawang bedroom, dalawang full bathroom at isang powder room. Ayan, so tamang-tama kapag villa type po yung plano po ninyong gawin in the future. Ayan, pwede nyo pong gayahin yung ganitong layout. So pasok tayo mga ka-blessed para makita po natin yung interior. Mga villa po natin dito is naka-elevate po sila. Papansinin natin yan, nakataas po sila sa natural ground. Meron po tayong elevation na 120 centimeters from the natural ground. Kasi yung pong lupa na ito, taniman po siya ng mais dati. So kailangan po natin siyang i-elevate, kailangan po natin siyang ihabol sa road level, which is 120 centimeters. Ayan, kaya meron po tayong 5 steps po dito papunta sa ating terrace. At yung terrace po na ito, in-extend po natin siya. Dati po kasi mas maliit po siya, pero yung request po ng mga client po natin, gusto nila meron silang mas maluwang na area dito sa terrace or sa porch. Kaya kung papansinin natin, meron din tayo extension ng ating terrace dito. Pasok na tayo sa loob para makita niyo po yung interior ng bahay. Yung full details ng mga materials na ginamit natin, mamaya ko na po ipapakita. Pagpasok natin sa main door, makikita agad natin is yung sala. Tayo ko dito para makita yung spacing. Meron na tayong mga furnitures. Itong mga furnitures na ito, pinrovide na ng mga client natin. So, hindi siya talaga kasama. Pero itong villa na to, yan, request ng client natin is i-furnish na natin. Kaya meron na tayong sofa, meron na rin TV, at saka meron na rin center table. So, itong portion na to, ito yung sala natin. Yung feel natin dito is parang villa talaga siya. So, pagpasok sala, nagpa-request din ng TV wall yung mga client natin. Ito yung design na ni-request nila. Papansin natin may mga lightings tayo. Yan. So, may mga flute tayo dito. And pati na rin yung ceiling natin, ka-blessed. Papansinin natin, no? Naka-high ceiling tayo dito. Nasa 12 feet. Yung taas ng ceiling natin. Then, naka-cove ceiling tayo at may mga ilaw na rin tayo, mga decorative lights. Pina-request na rin ng mga client natin. At i-switch ko lang yung view para makita nyo kung ano yung itsura ng villa pagpasok natin sa main door. Ito yung view natin kapag pumasok tayo sa ating main door. Kung papansinin natin, open layout yung villa natin. Kasi yung space natin, hindi siya ganun talaga kaluwang. So in order for us to maximize yung space natin, so living area,
yung dining area natin and yung kitchen natin, lahat nakikita na. So, open concept. Yung nilagay natin dito, kung babasin natin, meron tayong parang dining table. 2-in-1 siya actually. Parang center island na siya. Tapos, pwede rin siyang gawing dining table. So, yung mga ginamit natin dito na materials, these are upgrades. Granite yung ginamit natin dito. And then, sa ating kitchen area, meron tayong letter L na countertop. Letter L. Tapos, yung mga cabinets natin, ka-blessed, sinama na rin sa package ng mga client natin. At yung mga materials na ginamit natin sa mga cabinet natin, these are laminated wood. After na makita ng sala, ng dining, and yung kitchen, meron tayong dalawang bedrooms. So, yung bedroom isa, nandito sa kaliwa ko, and then yung isang bedroom nasa kanan ko naman. Yung dalawang bedroom natin, meron siyang sariling banyo. At yung mga bisita naman, in case magkaroon ng bisita yung mga client natin, meron tayong powder room sa area na to. Yan. So, pasok na ako para makita nyo lang yung layout ng ating powder room. Hindi siya ganun kaluwang talaga. So, nandito yung sink natin. And then, nandito yung toilet natin. After na ating powder room, papunta tayo ngayon sa ating master's bedroom. At before ko makalimutan, yung po palang ceiling natin dito. Sa may portion ng dining, yan, in-upgrade po natin. So, naglagay tayo ng mga flute sa ating ceiling yan, para magkaroon ng accent yung area ng ating dining. So, after na ating dining area, living, and kitchen, kapasok tayo ngayon sa ating master's bedroom. Nandito siya. Sa ating master bedroom, papansinin natin, nilakihan natin yung space ng ating master's bedroom at nakapaglagay na tayo ng king size bed. Tapos meron din tayong chair dito. Meron tayong mirror dito, pero hindi lang siya basta mirror. This will lead us sa ating wardrobe and yung pong sariling bathroom ng master's bedroom. So, pasok tayo ka-blessed para makita nyo. Dual purpose siya. Kung hindi natin ginagamit yung door na to, at least pwede tayong magsalamin dito. Check nyo po yung space sa ating wardrobe area. So, ito yung space natin ka-blessed. Tayo lang ako para makita nyo yung spacing natin. And then, itong door na to, ito yung door natin papunta sa ating master's bathroom. Pasok ako dito para makita niyo po yung space. Tingnan niyo yung toilet natin. This is a automatic smart toilet. Yan, pagpasok kanina, bigla lang siyang bubukas. And then, kung gusto mo siyang buksan, ayan, meron siyang sensor sa ibaba. Another sensor, sasarado siya. Ayan. At magpa-flash. Yan, this is an upgrade request ng mga client natin, smart toilet, yung ilalagay natin dito. Yan, so, tayo ako dito. Ito naman yung shower area natin. Mamaya ako na ipapakita in full details yung mga materials na ginamit natin sa ating master's bathroom. From our master's toilet and bath, punta tayo dito. Meron tayong malaking opening dito. Meron tayong access palabas papunta sa ating mini terrace na ating master's bedroom. Check natin. Ito yung access natin from our master's bedroom. Meron pa tayong space dito na kung gustong mag-relax ng mga client natin, pwedeng maglagay ng upuan dito. Tapos yung pong full terrace natin is nandito lang siya sa kabilang side.
Yan, may mga upuan na tayo. Ito yung request ng mga client natin. Para anytime, no? Anytime na gusto nilang mag-relax, yan, pwede silang mag-stay dito at makita yung view natin sa pool. Ayan. So, ito yung nakita natin from sa harapan ng villa. Ayan, sa ating master's bedroom. From our master's bedroom, papunta naman tayo sa second room natin, which is nandito siya sa kabilang side ng bahay. Itong room na to, identical size lang siya ng kabilang room. Yung difference lang is mas maliit ng konti yung toilet and bath niya. Pero yung space natin dito sa loob, same exact size lang sila. Pero itong room na to, nilagyan natin ng dalawang bed. So itong bed na to, dalawang queen size bed. Yan, tayo lang ako dito para makita nyo yung space. Yan, talagang villa feel tayo. So pwedeng 1, 2, 3, 4, 4 na katao yung matulog dito. Papansin natin, meron tayong malaking opening dito. Ayan, no? Yung mga window natin, parang size siya ng, ng sliding door. So, ito yung request ng client natin. Ayan. Kasi ang mangyayari niya, in the future, maglalagay sila ng pool dito sa harapan. So, nilakihan natin yung mga windows para full view, no? Yung makita ng mga matutulog dito, full view ng pool yung makikita nila. Same sa kabilang room, meron din tayong mirror dito. So same goes, dual purpose. Pwede siyang gamitin salamin, pwede rin siyang wardrobe din makita natin dito. So same size lang yung wardrobe natin. Pasok ako para makita niyo. Ito yung space natin sa ating wardrobe. Itong door na to, ito yung sariling toilet ng bedroom 2. So pagpasok, yung layout natin same din. Yan, meron din tayong smart toilet. Yan, ano na lang. Yan, pag nasa harapan tayo, bubukas siya. Yan, another. Yan, sasarado na. Tapos magpa-flash na siya. Okay? So, papansinin natin, mas maliit na konti yung space natin dito. Kasi yung other wall, ito yung powder room. No? Kaya nabawasan yung space yung ating bathroom. Ngayon naman, mag-house tour tayo sa mga villa and explain ko in full details yung mga ginamit natin na materials. Halimbawa, yung kulay ng paint, yung mga tiles, yan, papakita natin. So, ito yung Villa 3, ito yung Villa 2, and ito yung Villa 1. So, check natin. Start tayo dito sa harapan ng villa. Yung mga kulay na ginamit natin, ito nakikita nyo parang white na to sa itaas na portion, kulay alabaster yan. So parang cream pero mas light siya sa cream, so alabaster. At itong kulay light gray naman na to, gray delight naman yung kulay na ginamit natin dyan. So alabaster, gray delight, seal gray, itong dark gray na to. Tapos sa gilid naman gamit tayo ng mga white paint color sa mga columns natin. Tapos yung wall, same siya sa harapan, gray delight din. Pwede sa itaas na portion, gray delight din ka-blessed. Tapos yung mga spandrel natin, wood grain yung ginamit natin. Kulay dark gray naman yung flashing and gutter natin. So same dito sa terrace, dark gray tsaka wood grain yung ginamit natin. Tapos yung mga grills natin sa terrace, white naman yung kulay na nilagay natin dito. And then itong column na to, seal gray. And then sa kabilang side naman, itong kulay na ito, gray delight siya. Gray delight, seal gray, tapos gray delight ulit dito. Tapos yung canopy natin, kulay white. Tapos sa side, so ganun din sa side, gray delight, tapos yung kulay white, yung columns natin, kulay white siya.
Ayan, so pasok tayo sa terrace para makita natin in details yung mga tiles. Pag-akyat sa ating terrace, kung papansin natin, yung mga tiles na ginamit natin dito, 60 by 60 na kulay gray and dark gray, textured tiles. Ayan, kung papansin natin, kung hahawakan siya, medyo magaspang siya. Tamang-tama para sa outdoor. Kaya ito yung ginamit natin. Tapos sa portion na to, naglagay tayo ng mga slate. Ayan, itong mga slate na to, natural rock. Ayan, from ceiling hanggang sa ibaba. Yan, tapos kapag gabi ka blessed, kapag naiilawan to, yan, magandang tignan. Yan, o. Tapos dito naman yung mga ginamit natin dito na tiles, wood tile. Yung size nito 120 yung lapad niya, tapos 20 centimeters yung kapal. Yan, so 20 by 120. Yan, naglagay din tayo ng lamp dito, blessed, para nailawan siya kapag gabi. And then yung mga glass natin, yung window glass and sliding glass, mirror siya. Tapos yung pong materials niya, yan, powder coated na kulay dark gray. Yan, pati yung screen door natin, blessed, powder coated din siya na kulay dark gray. And pagpasok at sa ating main door, yung ginamit natin na door dito, this is a solid door, solid mahogany yung ginamit natin dito. Tapos may mga linings lang tayo ka-blessed na pababa. So yun yung design na pinili natin dito. And upon entry sa ating villa, ito yung view natin. Yan, o. So open concept, pagpasok, makita agad yung sala, yung dining, tapos yung kitchen natin, tapos ito yung TV wall natin. Yan, meron tayong float dito na kulay gray, tapos may parang marble white design yung backdraft natin. Yan, tapos may meron tayong TV cabinet dito sa area na to. Tapos may mga ilaw din tayo dito. Ayan, ilaw hanggang itaas. Ayan, o. So ito yung view ng ating living area. Meron tayong pa letter L na sofa. Ayan, tapos itong dining area natin, ka-blessed. Ito yung yung top na ginamit natin dito. This is a granite material. Ayan, kulay white. Tapos yung wall natin, parang cream siya. Yung kulay niya is whitewash. Yan, i-flash ko na lang para if interested kayo sa ganitong kulay ng wall, yan, pwede yung sundan yung kulay. Yan, tapos yung decorative light natin, yung cove ceiling. Yan, okay na. And then sa ating kitchen, ginamit natin dito, yan, laminated. Tapos yung kulay niya, nasa shade siya ng cream din, pero laminated to yung ginamit natin dito. Tapos yung countertop natin, granite din, kulay white. And then subway tiles yung ginamit natin dito sa backsplash natin. So ito yung view natin kapag nandito tayo sa back door. Yan. Tapos yung ceiling natin dito, kapag karoon accent, wood accent. Yan, naglagay tayo ng mga flute sa area na to. And then yung back door natin, solid mahogany din. Ayan. Ito yung view natin sa likuran. Ayan, o, bukid. At may screen door na rin tayo dito. Yung bedroom 2, tapos ito yung powder room. Yan, sa powder room natin, yan, tamang-tama lang yung space. Meron tayong sink, yung toilet, yung flooring natin, textured tiles din na kulay gray. Tapos yung wall natin, nasa light gray din yung kulay. Okay, from our powder room, proceed na tayo sa bedroom 2. Yan, sa bedroom 2, meron tayong dalawang bed, dalawang
queen size beds. Tapos meron tayong malaking opening dito, sliding window, sliding window dito. At ito yung ating wardrobe. Yan, so ito yung space natin sa ating wardrobe. Papunta sa ating bathroom. Yan, so same din yung tiles na ginamit natin dito, 60 by 60 rin, na kulay gray. Tapos meron tayong cabinet dito. Tapos same color yung tiles, 60 by 60 na kulay light gray din. And then yung smart toilet natin, yan, meron siyang sensor, yan, bubukas siya pag nasa harapan ka na. Tapos meron siyang sensor dito, yan, sa ibaba. Yan. Bubukas, tapos yan, sasarado. Tapos magpa-flash na siya. Yan. Tapos yung shower natin dito, yan, modern shower na rin yung ginagamit natin. So, piano type siya. Yan. Pinipindot na lang dito. Meron siyang may ibang klase ng shower. Meron dito. Meron din dito. Tapos yung main shower niya nandito. Yan. So, after ng ating bedroom 2, proceed na tayo sa ating master's bedroom. So, master's bedroom natin, nandito lang. Yan, so same space lang yung dimension natin. Pero dito, king size yung nilagay natin, tapos reclining chair. Yan, ito yung sinasabi natin kanina. Yan, in case gusto magpahangin nung nasa master's bedroom, yan, meron siyang access dito. Mini terrace. Yan, tas connecting yung terrace sa harapan. Yung pool niya, dito siya ilalagay. Yan, sa area na to. Sa gitna. So, nasa first phase pa lang tayo. So, 3 villa muna yung pinauna nila. And then, eventually, magpapalaki niya sila ng viewing deck. Hindi pa na-finalize. Pero most likely, sa area na to, parking, tapos yung pool area, sa may gitna siya. Yan, so pagbalik sa master's bedroom, ito yung sinasabi namin na dual purpose. Yan, pwede siyang gamitin salamin. Pag nakasarado kasi yan, ayan, ganito yung view niya. Yan, ganyan yung view niya kapag nakasarado. Yan, kapag gagamitin na, bubuksan lang. So, dito na tayo sa wardrobe. Wardrobe area. And then yung ating yan, itong ating master's toilet and bath. Yan, nagpa-request din sila ng urinal. Yung urinal kasi hindi siya kasama sa standard finish. Pero yan, pina-request po nila. Kaya naglagay tayo ng urinal dito. Same goes. Smart toilet din. Yan, Yan, tapos shower natin. Same din po, ka-blessed. Same type of shower yung nilagay natin dito. Mga ka-blessed, maraming salamat sa pagsama sa ating tour sa ating mga villa. And sa lahat po naman nagpagod, nagsakripisyo at nagtrabaho sa project na ito, maraming salamat. At sa mga client po natin na from Hawaii, maraming salamat po sa pagtitiwala po sa Blessed Builders. Sa lahat po naman nagtatanong kung magkano po yung costing ng ating project po dito, mag-message lamang po kayo sa ating FB page para mabigyan po namin kayo ng most accurate details. Kasi yung pong costing po ng isang project, nakadepende po yan sa location, sa time kung kailan nyo po siya ipapagawa, at sa type of finish na request po ninyo. Yan, maraming salamat po mga ka-blessed for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.